Kayo, pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. O obligahin at aatasan na ng komite sa Senado na dumalo sa susunod nilang pagdinig ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito'y matapos hindi siya dumalo sa hearing sa kabila ng dalawang imbitasyon ng komite. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros, nagpadala lamang ng liham si Kibuloy kay Senate President Juan Miguel Big-Zubiri at nagpadala ng abogado sa pagdinig sa pagsisimula ng investigasyon ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ilang mga dati umanong miyembro ng religious group ni Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ to KJC ang tumestigo sa umano'y pang-aabuso nito noong minor de edad pa lamang sila. Dito naging emosyonal si alias Amanda na ikwinento ang kanyang pinagdaanan bilang opisyal na miyembro ng religious group mula 2012. Anya, September 2014, noong 17 taong gulang lamang siya ng pagsamantalahan umano ni Kibuloy. Hindi anya na nagawang questionin ang ginawa sa kanya dahil bahagi umano ng pagiging close and pastoral member ng grupo ang pagsakripisyo sa kanilang katawan. Kinausap ako ni Miss Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-recover. Nagpalabas din ng video ang komite ng mga testimonya nina alias Sofia at alias Nina na pawang Ukrainian nationals na nakaranas din umano ng pananamantala mula kay Kibuloy. He said massage here and I said, oh my God, okay. And I massage. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And I even can't, because I was very shocked. I was like, I cannot explain, because I was nervous. He just removed my clothes and have sex with me. One time at night, he came to me, to my room, to have a sex. And I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Si alias Jerome naman, menor de edad din nang simula umunong magpanggap na estudyante para magsulisit at magbenta ng mga pagkain. Mismong si Kibuloy din umano ang nag-utos na sakta ng kanilang sarili bilang parusa sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya sa amin bilang parusa dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntukin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami. Dapat kasi buong pagkatao namin ialay namin kay pastor. Once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa si Kibuloy kaya umaasa si Senator Hontiveros na dadalo na ang religious leader sa pagdinig para direktang masagot ang mga alegasyon laban sa kanya. Maglalabas din anya sila ng iba pang testigo sa susunod na pagdinig. Bukod kay Kibuloy, iimbitahan din sa susunod na pagdinig ang isang opisyal ng religious group na sinasabing nagfa-facilitate umano ng pangabuso sa mga miyembro. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Ngayos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.